malakas sa kanya. At yung pagpili ka malakas na sigaw. At bago po tayo makinig sa sisters, taas po natin ang ating dalawang kamay. Patuloy tayo kumawit at say give thanks. Amen. Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with grateful hearts. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Pakitasin natin ang ating dalawang kamay na mataas. At pagkabilang ko po ng tatlo, kasabay po ninyo, no? Pagkatapos ito, sasabihin natin yung salitang, thank God, I am blessed. Ito, thank God, I am blessed. So, tatlong beses din po. Amen? Pagkatapos natin mabilang ng tatlo, sasabihin po natin yung salitang ng tatlong beses. Sabihin sa katabi, gets. Gets. Hindi nga sabihin sa lulo, ow! Kasi nilalabas yun, di ba? Sa spam. So, bilang tayo ng tatlo, sabi-sabi natin. Isa. Ulit. Isa. Dalawa. Tatlo. Thank God, I am blessed. Thank God, thank God. Okay, sige po, lahat ng blessed, pwede na po kayo nakaupo. Kaya po, sa napakagandang presensya ng Diyos, ngayon po'y kapiling natin, sumasa atin at patuloy na nagpapala sa atin. Isang tanong po, isang sagot. Sino po yung handa ng makinig yung totoo at sundalo na? Sabihin sa kanya katabi. Hindi ka ba nagsisinungaling? Ang sagot. So, mga kapatid, tayo pinumako na po sa mensahe ng Panginoon. Our message for tonight, sabihin sa katabi ng kalabit yung kaunti. Kalabot ka ng kapatid, sabihin sa kanya, para magpalangin ka, pagpalangin. Okay, ka muna. Our message for tonight was entitled, In Christ You Are in Good Hands. So, sabihin natin sabay-sabay, In Christ You Are in Good Hands. So to speak, sa mga nagsabi, kay Kristo, ikaw ay nasa mabuti. Sabi mo sa kaliwang tabi, kay Kristo, ikaw ay nasa mabuti kamay.
So sa ating pagkapatuloy, labas ko yung notebook, Bible, brothers and sisters, important. At I encourage you na kayo po ay mag-take notes para sa ating dito yan. So mga kapatid, ang Diyos po magdagdag ng pagpapala sa mga mensahe. So dito pong tingin sa harap, mga araw na po ako. Again, our message was entitled, In Christ You Are in Good Hands. So tingnan natin, brothers and sisters, ang makapanood sa mensahe ito. Bakit sinasabi sa atin, ni Kristo, tayo ay nasa mabuting kamay. Ano po yung ganang katotohanan, brothers and sisters, na dapat umangkong dumating sa ating pagdinig. So, ipagpatuloy po natin ito. First things first, let us translate and look. Yung sa salita na in Christ. Sabi nito, no, the phrase in Christ, you are in good hands, signifies trusting in God's care and provision, especially in the context of faith and the Christian faith. So to speak, ang pahayag o pangusap na kung saan kay Kristo nasa mabuting kamay ka, ay nangangahulugang pagtitiwala. Sabi natin, pagtitiwala. Yan. Pagtitiwala ng isang sister sa mga alaga at pagkakaloob ng Diyos. Lalo na sa konteksto ng pananampalataya. At pananampalatayang Kristiyano. Are you listening? So nakapaloob dyan, brothers and sisters, yung ating pong tinatawag dito na atin, pananampalataya para sa iyo, at yung pananampalataya pangkalahatan. Are you listening? Specifically and generally. So, about this sa atin, ibigay niya pananampalataya. So, tawag dyan, yung specific. Pero when it comes to salita ng pananampalatayang Kristiyano, yan po ay pangkalahatan. Gets mo? Hindi mo siya katabi gets? So, alam niyo mga kapatid, brothers and sisters, ito pong mensahe ito, magandang tingnan natin yung yung sinasabi nila sa connection. Are you listening? Again, please sa yung connection. It says, you're in good hands with. Amen. Naalala ko tuloy kayo na sabi ko kaya, sabi ko, tingin sa akin, sabi ko kanina, no? Pasagutin ko kaya sila. You're in good hands with God. You're in good hands with God. Jesus. Naalala ko yung pare, no? Yung masumasagot, walang tumama eh. Nakikinig po kayo. Diba? Sabi lang, pag may, diba? Sabi lang, pag may pagsubok may, Okay. Sabi natin, okay. So, taas mo kami na nakikinig. Sabihin mo sa tabi ko, ano ba yung believe? Okay. Amen? So, the tanong is, why we say in Christ we are in good hands? Sabi natin, bakit natin sinasabi, sabihin ko niyo ako, bakit natin sinasabi kay Kristo nasa mabuting kamay tayo? So, patunayan natin ito itong bagay, brothers and sisters. Ang nice ko pong i-impart o ituro sa inyo ngayong gabi nito. First things first, number one, we say in Christ we are in good hands, specifically, nakapatid, number one, for He is our chief and the good shepherd. Sabihin natin, for He, Jesus, is our chief and the good shepherd. Sapagkat siya, si Kristo, ang paglaman si Jesus ay ang ating puno at mabuting pastol. Nakagin ko pa rin? Hindi lang siya basta pastol, kundi siya yung pinakapunong pastol. Amen? Siya yung pinaka-pastol ng lahat. 1 Peter chapter 5 verse 4, sabi dito sa wikang sarili natin sa ASND, sa nilibay salitang ASND, which simply means ang salita ng Diyos. And I quote, pagdating ni Kristo na siyang punong, na siyang pangulong, tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas. So yun po yung sinasabi ng Chief and the Good Shepherd, which is Jesus. Kaya dito, mga kapagmamahal, nakikinig ko kayo. Chief and the Good Shepherd emphasizes Jesus' role as both the ultimate leader and a caring protector of His followers. It highlights His authority, guidance, and sacrificial love for those who believe in Him. So, anong ibig sabihin? Brothers and sisters,
ang puno at mabuting pastor ay nagbibigay diin, ngayon itong salitang ito ay nagbibigay diin sa papel ni Jesus. Yan po yung kanyang role. Yan po yung kanyang papel bilang pinakadakilang pinuno. Are you listening? Amen po ba? At papagmalasakit na tagapag-alaga ng kanyang mga tagasunod. Ipinapakita nito ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggabay at ang kanyang, sabi ito na, pinapakita nito ang kanyang kapangyarihan, paggabay at ang kanyang sakripisyal na pag-ibig para sa mga nananampalataya sa kanya. Are you listening? Nasa kami na nakikinig. Kaya nga, di ba, pinaalala ng Panginoon Kristo kay Pedro, sabi ng Lord, di ba? Peter, do you love me much more than this? Others do? Sabi niya, di ba? Yes, Lord. You know that I love you. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, inibig ko ba ako higit kaysa mga ito? Ano sabi niya? Opo, inibig ko ba kayo? Kung titignan natin, brothers and sisters, 3 beses na tinanong siya ng Panginoong Kristo and yun po ay, kumbaga, kung titignan natin, nakapag-record sa kanya ng kanyang hinahin sa Panginoong Kristo. 3 times dinagay niya si Lord. Pero kung bibigyan natin ito ng magandang kalugan, kapag ang salita ay inuulit, ibig sabihin yan po ay importante. Yan po ay mahalaga. At kung bakit binibigyan tiin ng Panginoong Kristo, palalawagin lang natin yung gospel, kung bakit niya binibigyan tiin yung salitang ito, are you listening? Kasi kung titignan natin, ang Diyos, ayaw niya lang yung sagot natin. Amen? Kasi kapag sagot lang po lang. Sabi nga, di ba, faith without works is dead. So dito, kung titignan natin, 3 beses ang tinanong, pero bottom line, to conclude, ang gusto ng Panginoon, huwag lang sagot mo. Di ba? Amen? Dapat sagot mo, gawa mo. Parang wala na ako sa dito. Malakpak ko yung mga tulog. Jesus mo. Sige, may palakpak. Are you listening? So yun po yun, brothers and sisters, kaya nga dito sabi, He gives us and offers us His life. Diba? Ibinibigay niya sa atin at inaalam ko ng buhay. Bababasa natin yan sa John chapter 10, verse 11. Bilang mabuting pastor. Bilang may malasakit. At doon din sa Matthew 20:28. Sabi mo sa kapatid mo, nakikinig ka ba? And let's go to the next number 2, brothers and sisters. You're in good hands. No, in Christ, you're in good hands. Kapag-pinamahal. Bakit natin sinasabi yan? Brothers and sisters, pangalawa, okay, are you listening? Bakit natin sinasabing kay Kristo nasa mabuti kami tayo, balikan natin, for He is our chief and the good shepherd. Sapagkat siya ang ating puno at mabuting pastor. Una, yan po yun. Pangalawa, brothers and sisters, for He says that He will never leave us nor forsake us. Sabi natin sapagkat sinabi niya na kailanman hindi niya tayo iiwan ni Pagbabayan. Sa tao, mahirap ito. Nakikinig ko ba kayo? Sapagkat meron mga nagsasabi, di ba ikaw, nag-iiwan ka naman sa ere. Umulan lang, nag-iiwan ka na sa ere, hindi ka naman. Buhay ka naman ganyan. Nakikinig ko ba kayo? Tinitignan ko kayo ngayong gabi nito eh. Mostly, mga nandito, mga kabataan eh. So, iba naman, di ba? Piling kabataan. Diba? So, ganda na rin yun. Amen? Pero mahalaga dyan, sabihin niyo po, pero mahalaga dyan, ang importante. Mahalaga dyan, ang dito. Amen? So, yun po yun, brothers and sisters. Tandaan natin ha, kapag ang Diyos may nagsabi, totoo po yun. Mapanghawakan natin yan, maasahan natin yun. Kaya na dito, tingnan natin. The Bible states that God will never leave or forsake His people. It signifies His unwavering faithfulness and presence in their lives. Yung presensya ng Diyos sa atin na binibigay niya, hindi lang paminsan-minsan. Hindi lang pagkagusto niya, hindi lang pagkapil niya, kundi yan po, brothers and sisters, ay for life. Forever. Ano po ba? Every day, day by day. So ano po yung sinasabi rito? Sinasabi sa Biblia na kailanman ay hindi iiwan o pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan kasama tayo. Sabihin natin, Lord, kasama ako dyan. Isa ako dyan. Hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan. Ano yun? Are you listening? Yan pinagpapahiwatig ng kanyang walang hanggang, katapatan, at presensya sa kanilang buhay.
We're listening? Sabi nga, brothers and sisters, di ba? Kapag ang isang tao nasa magandang kalagayan, amen po ba? If I stand correctly, may salita, may babagin ko sa